Praise the Lord. Tuloy nga po, nakapagsama-sama ho ang kanyang mga anak, nagpupuri sa kanya pong kabutihan na ituloy nga pong mararanasan ho natin na kanya pong presensya kapag po ang ating pong puso ay tuloy nga po nakataon po sa kanya. Muli po isang magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nandito po sa ating panambahan sa iglesyang ito, sa building na ito. At good morning din po sa mga nariyan na patuloy po nakikinig ng, sa Facebook, o maging po sa mga makakapakinig po sa YouTube, ay muli isang magandang umaga po sa inyong lahat. So this morning, ang ating pong pagbulay-bulayan ay mula po sa aklat po ng Isaiah. Maaaring ito po ay familiar po sa atin at alam mo natin po ang nilalaman nito sa Isaiah chapter 9 verse 6 hanggang 7. Ano po? Sa wikang English po, sa New King James Version, ang sabi ho, ating pong basahin, ano ho? Sabay-sabay, ready, begin. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The next slide. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from the time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Meron din po sa wikang Tagalog, sa next slide. Ang sabi po, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Next slide. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan na hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita na ating pong nabasa sa umagang ito, at muli sa pagkakataon ito tayo pimuling dumulog sa Kanya. Makapangyarihan Diyos o aming Ama, kami po ay patuloy po kumikilala sa iyo pong kadakila at kapangyarihan, na sa pagkakaloob niyo po sa amin ng taglay na lakas at buhay sa panibago pong araw na ito, na masasabi po namin ang iyo pong biyaya ay sapat. Na kami, Diyos, ay iyo pong itinipon, na mga kapatid po namin marahil sila po ay nasa kanil po mga tahanan. At tunin nga po, Diyos, nandun po ang kanilang pakikisa sa gawaing ito, na alam namin, Panginoon, nakalagahan po ng aming pong pagpupuri, ng aming pong pagsamba po sa iyo. At walang anumang magiging hadlang sa sino mang nagnanais. At tunin nga po, ikaw po'y parangalan. Ikaw po magbigay sa amin, O Diyos, sa pangunawa. Ikaw po ang patuloy po magpalakas sa aming pong spiritual na buhay. Ikaw po ang kumilos. Ang kapangyarihan mo'y maranasan. Ang presensya mo sa lugar na ito at saan man naroon ang iyong mga anak ay patuloy po maranasan. At muli ang aming tinataas mula po sa oras na ito, sa aming pagsisimula, mula pa po kanina sa aming pagpupuri, at hanggang kami, Panginoon, sa matapos, ay tunay nga, Panginoon, ang iyo pong, Panginoong, presensya at ang iyo pong salita ay patuloy pong tumimo sa aming pong puso at isipan. Muli nga po, maraming salamat. At ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. At tuloy nga po, purihin po ang Panginoon sapagkat ngayon po ay first Sunday of December. At talaga pong napakabilis ng panahon. No? Nakamakailan lang ho lamang ay parang kailan lang ho dahil sa pandemic at parang mas lalo napabilis. No? Ilang days na lamang po before Christmas Day. The next slide. Yan. 19 days to go until Christmas. No? Ganon kabilis. Talaga naman marami sa ating marahil ay magse-celebrate po ngayon po ang Kapaskuhan. Many times, na pagdating po ng December 25, it might be ho, na kasanayan na. I believe na ako saan ito po ay meron pong rason, and for whatever reason it is, as we celebrate this, let it be. Natuloy nga po, makita ho natin na ang Diyos po at ang kanyang po pangalan ay patuloy po napaparangalan. Ilang araw na lamang po bago ho magbagong New Year, magbagong taon.
Next slide. 26 days till New Year. 2021 na. Ano ho? Kailan lang? Ang 2020 parang napakabilis. Ano ho? Hindi natin alam kung ano mangyayari by the year 2021. But I believe that we should be more excited. Ano ho? We should be more on yung pong desire ho natin na hindi ho parang hong mga nagdaang mga panahon na parang napakabilis at parang walang nangyari, kundi mas lalo po tayo hong magpatuloy ho at magpakita ho kung ano ho tayo, kagaya na sinasabi ho na si Kristo ho ang liwanag at patuloy po magliwanag din po ang ating po mga buhay. 26 days till New Year. Pero dito po muna tayo ho sa season of Christmas, wag ho muna tayo sa bagong taon. No, ho? Pinapakita lamang ho natin yung talaga hong ang bilis ng panahon na magpapalit na ho ng taon. Ang bilis ng panahon na mula January, ngayon po ay December na. Napakabilis ng panahon. Pero tayo ho, sa pagkakataon nito, ay sa season of Christmas po muna tayo. In fact, last Sunday ay pinakita na po sa atin ho yung tema. Tema ho, patungkol po sa ating pong Christmas fellowship. In the next slide, ayan. Si Kristo ang liwanag, ang buhay at pag-asa. But in fact, later on ho ay mas ipapaliwanag pa ho sa atin ang detalye po ng ating pong tema nito at ang ating pong gagawin po sa December 20 ho ng ating pong Christmas fellowship. Yan po ang tema ho natin. At nakikita ho natin sa temang ito, kung ating po napansin na ang temang ito ay tumutuon po, walang iba, kay Kristo, sa ating Panginoon. Nakatuon ho sa Kanya. But in fact, the next slides ay makikita ho natin na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ang sabi ho niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yun po sinasabi niya sa aklat ng Juan chapter 8 verse 12. Ano ho? Kaya ho tinutuon ho, nakatuon ho kay Kristo ho, siya na bilang ilaw ng sanlibutan, nagliliwanag po ang sanlibutan dahil po sa pamagitan po sa Kanya at tuning nga po na sa atin po ng mga buhay na tinanggap po natin siya ay dapat po magliwanag din po. Na kung paano ho, siya ho ang buhay, sinasabi po sa aklat ng Juan 14:6. Sa next slide. Sinabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. We do know this verse. Familiar sa atin ang verse na ito. Na siya ho ang daan, siya ho ang katotohanan at siyang buhay. Nagkaroon ho tayo ng buhay sa pamagitan ho niya. At wala ho makakapunta. Ang mas lalo natin bigyan ng diin. Sinasabi ho niya, wala makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ang sabi po sa unang Pedro chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon Kristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo sa mga patay. Ako ho ay talaga hong lubos na nagpupuri sapagkat bagamat hindi ko ho alam kung ano ho ang kanila pong mga line up, pero nakita ko ho na talaga hong ina-align ho ng Diyos. He is the living hope. No? At sa mensahe ho ng awitin, talaga mas lalo ako namangha sa kabutihan ng Diyos. Ano ho? I'm not really familiar with the lyrics of the song, the message of the song, pero habang inaawit ko kanina, ako yung lubos na nagagalak sapagkat talaga hong kumikilos ang Panginoon. At upang po ipakita ho niya ang kanya pong kabutihan sa pamagitan po ng mensahe na ating pong ipinapadama ho sa kanya, truly He is the living hope. Muli po, balik ko tayo sa season of Christmas. Pasko po, panahon ng Kapaskuhan. At nakatuon po ito sa ating Panginoon Kristo bilang liwanag, bilang buhay at pag-asa. Amen po. At wala nang iba. Yun po ang ating tema. Panahon ng Kapaskuhan sa taon na ito ng 2020 ay kumusta po kaya? Sa panahon na ito, na marami po tayo po na pinagdaanan, at maaaring po sa kasalukuyan ay may pinagdadaanan pa rin. Kumusta po ang ating Kapaskuhan sa gitna ng mga dumaan ng mga kalamidad at maging pong mga kasalukuyang pong mga pagsubok at kasalukuyang pong pandemya ay may tatanong ho natin, kumusta kaya? Ngayon pong panahon ng Kapaskuhan. Kaya po, ang tatalakayin ho natin ngayon pong umaga ay may pamagat po in the next slide. Christmas season. Is it really related to its
true meaning. Naputol ho yata. Ano ho? Ano ho? Christmas season, is it really related to its true meaning? Panahon ng Kapaskuhan. May kaugnayan po ba ito sa tunay na kahulugan? When we say Christmas, nakapanood ho ako, hindi ko matandaan no kung kailan, isa pong sa balita, ang isang ama na ina-interview ho during the time na meron pong bagyo somewhere in Visayas area. Siya ho ay in-interview ho ng reporter. Siya ho ay nagkaroon ho ng, yung tahanan ho niya ay talaga ho nawasak. Ang pamilya niya ay nandun po sa isang lugar na pinagsama-sama ho. Natunay nga po yung bahay ho niya pinakita. At talaga naman hong halos wala ho natira. Ang tanong ho sa kanya ng reporter, paano no ngayon kuya? Ang inyong Kapaskuhan. Tanong ho ng reporter, sabi naman ho ng in-interview, hindi ko nga po alam kung paano kami ngayong Pasko. Alam ho natin kung ano ho nangyari sa ating pong bansa. Alam ho natin na mayroon pong naapektuhan, dala ng kalamidad, dala ng pandemya. Alam ho natin. And especially this Christmas season ay talagang there are some when they see themselves in the way na nasa ganun silang sitwasyon, ay masasabi nilang tila hindi maganda ang kanilang magiging Pasko. Nawa, makita ho natin sa umagang ito kung ano ho talaga ho ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. So Christmas season, is it really related to its true meaning? The way ho sa atin, bata pa lamang ho tayo, ay nakikita na ho natin kung ano ho ang nakasanayan pagdating ko sa Kapaskuhan. Nagiging tradisyon, nandiyan ho na talaga hong ang iba na may kakayanan ay talaga naman hong todo-todo sa paghahanda ng mga pagkain. Yung iba po na may kakayanan, hindi lamang ho sa pagkain, kundi sila ho ay talaga nagsasama-sama mga pamilya, nagkakaroon ng pagre-reunion sapagkat maaring yan po ang pagkakataon during this Christmas season. At nandun po yung iba dahil po sa merong pagbibigayan, may nagbibigay ay naging gawain ho. It becomes more celebration. Kasi bakit po? Sabi nga po, birthday ng Panginoong Hesus. Sa pagbibigay, sa pagpadama po ng pagmamahal ay talaga ho naroon. Yung pagpapatawaran ay naroon. Naroon ho ay pinapakita na sa kabilang banda sa pamagitan po ng pagbibigayan at kung ano mga binibigay ay mayroon pong may katotohanan din in a way na yung nang dumalaw po ang mga pantas doon po sa sanggol na ating pong Panginoon Kristo, sila ay may dala. Kaya ho, naging nakasanayan na pagdating ng Christmas, kinakailangan mayroong pagbibigay ng something. Wherein pa ho, talaga naman hong meron pong pagbibigay. Kasi nga po, ang isa sa katotohanan ay mismo ho ang Diyos na ating Ama ay binigay ho niya kanyang minamahal na anak na ating Panginoon Kristo. Totoo nga may pagbibigay. Pero pagbibigay ho ng Diyos ay meron pong kadahilanan. Hindi po something, hindi isang bagay lamang ho na doon ho tayo nakatuon. I'm not saying those are bad na gawain. So sa anong kadahilanan bakit ibinigay ng Ama ang kanyang anak na ating Panginoon Kristo? Anong kadahilanan? Para ba tayo magpesta sa dami ho ng pagkain na nasa hapagkainan during Christmas season? During Christmas Day, the way na ganun ba ang ating po dapat po paka-isipin at pakagawin na kung saan dapat magpiesta tayo sa dami ng pagkain, celebrate tayo, magsaya tayo, sama-sama tayo. I'm not saying those are bad. But let it be po na mas unawain ho natin ng lubos kung ano ho ang nais na pinapakita ho ng Diyos when we talk about Christmas. Andun ho ba na puro ho kung ano ang pagkain na nasa hapagkainan? Para ho ba tayo magsama-sama, magkakapamilya, sama-sama, magkakaibigan, sama-sama na magkakatrabaho, nagbibigayan ho na kung ano man, kasi birthday na kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Hindi ho ba? Sa normal ho na mga nag-iimbita, sa normal na may pamilya ho na nagsiselebrate po ng kanilang birthday, na kanilang mga, hindi ho ba ganun po ang kanilang mga gawain? Parang itong makikita ho natin sa next slide na talagang matutuwa ka. Ayan, napaka-cute.
Ano ho? Kapag nakakita ka ng ganyan, talaga ng, wow, cute baby. Ano ho? And you have the reason for you being a mother or a father, a parents, a relatives, we have the reason to celebrate because of this cute baby. Huh. And then it turns 1 year old. Next slide. Ayan, at nag-celebrate ng birthday. Ayan. Anong kasunod? Dahil merong birthday. Next. Ayan. Hindi ba? Yan ba yung mga pangkaraniwan wala mga naginagawa? Dahil may birthday, may kainan. Natutuwa ka sa baby ng isilang, natutuwa ka na mag-1 taon, at dahil sa katuwaan mo, magse-celebrate ka ng merong pagsalusaluhan. Wala naman masama ho doon. But as we go back with Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi nga po, next slide, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. And this is why, and this is the reasons kung bakit pero meron pong Kapaskuhan, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. We know who this is. Kung sino ho ito? Palagi ba hong Panginoon? Gumawa ho ng aksyon ng Diyos upang wakasan ang kawalan ng pag-asa ng sangkatauhan mula sa kadiliman at dahil sa kasalanan. Ay magkaroon ho tayo ho ng buhay na walang hanggan. Ito ho ang layunin, ito po ang plano ho ng Diyos. Kaya ho gumawa siya ng isang hakbang. We know, this is, in the Old Testament, it is, na, si Prophet Isaiah ho, ang nagsasalita kung paano ho darating ang isang manunubos. Kasi ano ho dapat patutunguhan ho natin kung wala ho ang Panginoon Kristo na sinasabi ho diyan, sapagkat sa atin na ipanganak ang isang bata at sa atin na ibinigay ang isang anak na lalaki. Ano ho ang dapat nating patutunguhan kung wala ho ang Panginoon Kristo na binigay ho ng Diyos Ama? No. In the next slide, ano po? Being sinners meant we would face the wrath of God. Bilang makasalanan, haharapin ho natin yung galit ho ng Diyos. Mula't simula pa lamang ho, sa pamagitan ho ni Adan at ni Eva, alam natin ang storya. Maliliit pa lamang ho tayo ng mga Kristiyano ay kung saan sinasabi na ang storya. Kung paano ho nagkasala ho si Adan at si Eva. At ganun po natin tinitingnan natin mga sarili na hindi ho tayo exempted. Sa sinasabi ho dito, being sinners, hindi ho tayo exempted. Sapagkat sinasabi nga po sa next slide. In Romans 3:23, alam ho natin to, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang exempted po sa mga nagkasala. Lahat po tayo. Kahit pa sabihin natin sila nauna, damay lang ako. No, hindi ho. Lahat po tayo nagkasala. Kaya ho, kung papansin natin sa Romans chapter 5 verse 18, sinasabi po ho dito, kaya kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Nandun po, na pinapakita ho dito, dahil po sa pagsuway ho ng mga nauna sa atin, ng ninuno ho natin, dumating ho ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa. Pero sabi ko sa kasunod, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katuwiran. Ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Alam ho natin kung sino ho ang dumating. Sino ho ang nagkaloob ng walang bayad. Malagi ba po ang ating dakilang Diyos. Makasalanan po tayo katulad doon ni Adan at ni Eva. Sa makatuwid ay haharap din po tayo sa hatol. Haharap din po tayo sa kapareho pong kapalaran na nangyari po sa kanila. Ano pong kapalaran? Kapalaran na sila ho ay namatay in physical and also in spiritual. Na sila ho'y sumuway. And we know, alam na alam ho natin, na gano'n din po tayo. Then next slide, from a relationship of love to the certain future of facing wrath and judgment. Mula doon sa pagkakaroon ng relasyon, mula po doon sa pag-ibig na meron, ay nagkaroon po ng tinatawag po na pagharap ng galit, ang paghatol, yung judgment. Now, what is good? What is the good news about Christmas? Kaya ho masarap na talaga hong inuunawa ho natin.
What is good news about this Christmas season? No, again, it's not just about the food. It's not just about having a fellowship. It's not about the gift, but there is more. No. What is good? Or what is the good news about the Christmas as we read in 1 Thessalonians chapter 1 verse 10? Sabi nga po, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Alam na natin, kung intindihin natin ng lubos, may galit ho na darating dahil po sa pagsuway ho ng tao. Ang galit ho ng Diyos ay kinakailangan ho ng solusyon. No? At si Jesus po ang gumawa nito. Ang kanyang anak na mula sa langit ay binangon mula sa patay. Nagligtas sa atin mula sa galit ng Diyos. Opo, tama po. Dahil po sa Panginoon Kristo po, siya ay nagligtas sa matinding galit ho ng Diyos. Tama ho ang pananaw na meron po tayo na patungkol po sa Kapaskuhan. Ito po ay sa pagkakatabang tao ho ng ating Panginoon Kristo. Tama ho yun. No? Tama ho na kung saan nagse-celebrate. Tama ho yan dahil meron pong ipinanganak. No? Pero bakit kinakailangan po maging tao ho ng Panginoon Kristo? Ang sagot po simple lamang. Kinakailangan ho niya maging tao sapagkat ang tao ho ay naging makasalanan. Dahil ikaw po at ako ay naging makasalanan. At ay, tayo po'y humaharap sa matindi pong galit ho ng Diyos. Kinakailangan ho magkatawang tao ho ng Panginoon Kristo. Dahil sa galit ho ng Diyos. Bahagi ho ng paninilang ng dyablo ay ang mapang-akit po na nakasanayan ho patungkol po sa tinatawag nating Kapaskuhan. Christmas nowadays centers around beauty, pretty lights, decorations, celebrations, food that smells so good and tastes even better, buying and receiving gifts that please, but that is not really related to the true meaning of Christmas. I'm not saying those are bad, but let it be po na makita ho natin ang totoong kahulugan. Let it be po na makita ho natin kung ano ang katotohanan patungkol po sa Kapaskuhan. Na hindi ho natin maunawaan ang kahalagaan ng Pasko na dahil sa ating pumakasalanan, tayo ay nasa panganib at matinding galit ho ng Diyos. Palagi ho ninyo narinig sa ngayon. Ang salitang galit ng Diyos, Brad, Pasko ngayon na, magpapasko ah. Ba't pareha yata ay galit ng Diyos ng tinatalakay mo? Ha? Hindi ba dapat ay yung love? Kasi alam na natin ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Hindi ba dapat, Brad, ay Kapaskuhan ay yung pag-ibig, yung tema ng pag-ibig, ang dapat talakayin? At hindi ho yung galit ng Diyos. No, tama po. Tama ho yun na dapat ganun nga. That God is love. That giving is there. Na binigay ho ng Diyos na kanyang anak. But God is not just a God of love, but He is also a God that also a just God. Makatarungan, makatuwiran ng Diyos. Tingnan po natin ang ilan sa mga talata patungkol po sa ating pong palagi narinig na galit ho ng Diyos. John 3:36, ang sabi, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. See? No? Kung wala daw hong pananampalataya, kung wala daw pong pagtitiwala sa Panginoon Kristo, wala ho sa Kanya ang buhay ng walang hanggan, at ano ho na natili sa Kanya, galit ho ng Diyos. No? Gusto lamang natin ipakita ho dito, na totoo ho meron hong galit ho ng Diyos. Nagalit siya dahil sa pagsubay ho ng tao. Ano pa ang sabi? Kasunod na talata, sabi ho sa Roma 1, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot. The other word ng galit. Ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao. Okay? Pinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot. Pinapahayag niya ang kanyang galit sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Doon pa rin ho, yung galit ho ng Diyos. Mula sa kalangitan. Sabi pa sa susunod na talata,
Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihayag niya ang kanyang puot at makatarungang hatol. Nandun pa rin ho, yung galit ho ng Diyos, ang kanyang puot. No? Ano pa sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 3? Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig na katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Tayong lahat dati ay dati ring namumuhay. Kung ating babalikan ho, yung ating nakaraan. At ano ho meron? Yung pong kinapupuutan ho ng Diyos. In Ephesians chapter 5 verse 6, ang sabi pa, huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Nandun pa rin ho. Ang sabi ho sa Pahayag chapter 6 verse 16 to 17, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. At sino ang makakatagal sa harap nito? Alam mo natin kung saan ho yan isinulat sa pahayag na ho. Ang sabi ho, narinig ho natin na we are now in the days na ito na hong revelation na. Ang siya hong ating pong naranasan sa ngayon. Ano, nare-reveal na ho kung ano ho ang nakasulat sa pahayag. Ano, at nawa ho, makita ho natin muli na meron pong puot ho ang Diyos sa mga tao na may pagsuway. Ang sabi sa pahayag next 14:19, kaya't ginamit ng anghel ng kanyang ang karet, inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Nandun pa rin ho. Na may gagawin ho sa panahon na ito na kapag ang tao ho ay magpapatuloy sa kasamaan. Kapag ang tao ho ay hindi ho magbago, kapag ang tao ho ay hindi magtiwala, hindi manampalataya, kung bakit may ipinanganak, na tila ho selebrasyon lang ang lahat, na tila ho ito'y pangkaraniwan lamang, at hindi ho lubos na unawaan kung bakit meron pong Christmas. Nawa po, makita ho natin ang katotohanan. Ang sabi po sa Pahayag chapter 16 verse 1, mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. We don't know if this is happening right now. But what is clear, meron pong galit ang Diyos. Pero ang kabutihan po, ang sabi po sa Roma chapter 5 verse 9, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaninong dugo? Walang iba. Dugo ng ating Panginoon Kristo. Na siya na pinanganak. Dugo niya sa krus ng Kalbaryo. Tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. A child was born. May ipinanganak ang Panginoon Kristo. That's why we celebrate Christmas. And let it be na makita natin ang katotohanan na sa yaman sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ngayon, balik tayo sa Isaiah. We see and we understand now more clearly about Christmas. Naunawaan natin marahil sa ngayon ang katotohanan patungkol sa Christmas. The next slide. Ayan. For unto us a child is born, no other than the Lord Jesus Christ. Unto us a son is given. Okay, and the next slide, ay mapapasin ho natin diyan of the increase of his government in peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom to order it, establish it with judgment. Judgment and justice from the time forward, even forever. Nabasa natin at nakita ho natin ang talata patungkol po sa tinatawag hong puot or galit ho ng Diyos. Of course, sa puot at galit ho ng Diyos, meron pong kasunod ho yan. Ano ho? Paghatol. May kakulang hatol. Mula sa galit ay may isa pong makatarungang hatol at hindi ito kayang mapigilan. Meron hong hatol ho na ipagkakaloob.
at hindi ko kaya pong pigilan. Ang problema ay walang sino man na maaari pong magbayad ng hatol para sa kasalanan, kundi si Kristo lang. No. Walang iba, kundi ang Panginoon si Kristo lang. Kaya nga po, isinilang ho siya. Kaya nga po, ibinigay ho siya. Kasi wala hong sino man na kaya ho yung pong hatol ho ng Diyos. Hindi kaya ho ng tao. Hindi natin kaya. Naalala ko po, itong taong ito, next slide. Si Gay Francis Willard, isa pong artist. No. Nagpipinta. No. Ito ho yung kanya pininta. Next slide. Yan. Kung mapapansin ninyo, kitang-kita naman din eh. Sino ho yon? Sino ho yan nakapula? Ano ho? Si Santa Claus. Ano ho? At meron hong bata. Okay? Ano ho ang postura ho ni Santa Claus? Nakaluhod. At meron siya nakalagay, dahil sa ito po ay pinaint ho ni Gay Francis Willard, ang nakalagay ho diyan, every knee shall bow. It is a Christmas collection. Alam niyo po ba? In the next slide, dahil po meron pong lumabas sa Facebook, sa social media, yung pong painting na yan, ano ho? At kung saan, ang sabi po dito, Facebook blocks festive image of Santa Claus kneeling before baby Jesus. Meron po tayong kapatid na blinak sa Facebook. No, sa totoo, meron binablock sa Facebook. Kapag hindi ho maganda ang iyong ipinopost. Pero ito ho, ang kanya lamang ho ipinost ay yung pong muli. Balikan ho natin, pakibalik mo nga. Yan lang. Ho, that every knee shall bow at Christmas. Pero sa kanya pong post ay meron pong kasunod. Ano ho? Next slide. A Facebook page posted a picture of a painting, The Truth of the Season, painted by Gay Francis Willard, showing Santa kneeling by baby Jesus in a manger, along with that post. Kasama po sa post. Ano po yun? Next. Sabi po niya, My dear precious Jesus, I did not mean to take your place. I only bring toys and things, and you bring love and grace. People give me lists of wishes and hope that they came true, but you hear prayers of the heart and promise your will to do. Ang ganda po na kanya pong isinulat. Ano? Ang sabi pa sa kasunod, Children try to be good and not to cry when I am coming to town. Santa Claus is coming to town. But you love them unconditionally, and that love will abound. I leave only a bag of toys and temporary joy for a season, but you leave a heart of love, full of purpose and reason. Wow. The next slide. I have a lot of believers. Kasi maraming naniniwala kay Santa Claus. Maging ako ng bata, ako po'y nalilang. Ano ho? Sino ho dito na kung naglabas ho ng medyas at isinabit? Ano ho? Ako'y naging biktima ho niyan. Ano ho? Pagising ko, may chocolate. Pero nalaman-laman ko, yung mama ko pala naglagay. Ano? So, marami ho mga kalokohan itong si Santa Claus. I have a lot of believers in what one might call fame, but I never healed the blind or tried to help the lame. I have a rosy cheeks and a voice full of laughter, but no nail-scarred hands or the promise or the hereafter. Napakaganda ho ng sinasabi. May kasunod pa. Next. You may find several of me in town or at mall. Sa mga mall, SM, talagang ang dami doon, nakatayo. But there is only one omnipotent you to answer a sinner's call. And so, my dear precious Jesus, I kneel here to pray, to worship and adore you on this day, your holy birthday.
Napakasarap po. Ang mensahe ho to na nagpapakita kung sino ho ang may birthday at kung ano ho ang magagawa ho ng may birthday. As we celebrate this Christmas, napakasarap po. At tunay nga po ganun din po ang ating pong na pananaw at pagkilala kung anong nagagawa ho niya. Sabi ko nga po, walang sino man sa ibabaw ng mundong ito na makatutulad po sa ating Panginoon Kristo. Walang sino man. Wala. Ano? Walang sino man. Kundi siya lang. Ano? Siya na hukom, tagapagtupad ng hatol. Ipapatupad ho ng Diyos sa kanyang hatol. Ipapatupad niya kanyang hatol, ngunit wala hong sino man ang qualified. Walang sino man po sa atin ang qualified. Walang sino man po ang qualified na akuin ho yung kasalanan. No. Walang sino man ang qualified, kundi ang kanyang anak lang na ating Panginoon Kristo. Ang totoong qualified. God the Father sent His Son Jesus. No. Just an illustration, mga kapatid, ay isinend ho ng dakilang Diyos ating Ama ang kanyang anak. For next slide, just an illustration. Ayan, cute baby na naman. Ano ho? Napaka-sarap tingnan ng cute na baby na yan. Okay? But for a reason, especially we know that Christmas, there is somebody who was born, that is the Lord Jesus Christ. Pero kung malalaman lamang ho natin kung ano ang mangyayari po sa Kanya, now we see the next. Makikita. And to us is a son is given. And yet we celebrate Christmas more on kasiyahan dahil merong pinanganak. Kasi sino naman magulang matutuwa? Makita ang baby. Pero kung alam ho ng isang magulang kung ano mangyayari sa kanyang anak, mapapawi ho ang kasiyahan. Dahil alam ho niya kung ano mangyayari po sa kanyang anak. There's nothing wrong po celebrating this Christmas season. Pero nawa po naman, ibahin na ho natin ang dati natin nakasanayan. No? Nakasanayan ho na puro po kasiyahan. At hindi na natin ho nakikita ho kung anong katotohanan na meron pong sanggol, meron pong isinilang na siya magdadala po ng ating kasalanan. Hindi ho pwedeng alisin yung pong pangyayaring ito sa buhay ho ng ating Panginoon Kristo. Alisin ho yung pong eksena sa kung ano ho nangyari po sa Kanya at kung bakit po siya isinilang. Bakit siya binigay ng Ama? Para lamang ho ba tayo magpiesta? Para lamang ho ba tayo magsaya? Yes, totoo. Meron nga isinilang, meron nga tagapagligtas na. Pero minsan po, pagdating po na ganito pong panahon, nawawala po sa atin yung talaga kung ano ho ang katotohanan, kung bakit po ginawa ho ng Ama. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kahit po sino mang marahil magulang na hindi ho matutuwa, sasasapitin ho na kanyang anak. Hindi po natin ito ginagawa, mga kapatid. At pilit po nating inuunawa ho sa ating po mga sarili. Hindi natin ito ginagawa. Nakasaan ito pong
pagpapakita ho natin mula sa kanyang kapanganakan, natutuwa tayo na meron pong isinilang sa pagiging isang cute na baby. Nagsasaya tayo dahil siya ay magbe-birthday. Nagsasaya tayo habang siya ay lumalaki. Pero kung alam naman ho natin kung ano ho patutunguhan ho ng isinilang na walang ibang ating Panginoon Jesucristo, hindi ho natin ito ginagawa upang tayo ay maging killjoy sa ganito pong season of Christmas. Hindi po natin sinasabi na wag na tayo magsaya, wag na tayo magsalo-salo, wag na tayo magsama-sama. Pero let it be naman po na mas lubos nating maunawaan na may isinilang na sanggol, ibinigay ng Ama at sa pagiging tao ay magsasakripisyo, aakuin ng ating kasalanan. Ay mas lalo dapat natin pong pakatingnan ho yung katotohanan na yun. Pinagdiriwang ho natin ang Pasko dahil si Jesus ipinanganak, nagligtas sa atin mula sa matinding galit ho ng Diyos. Na ang bottom line po ng lahat ng ito, ibinigay niya kanyang sarili. The Lord God commit Himself. He gave His Son to sacrifice for our sins, to bear our sins. Ikinumit ho ng Diyos ang kanyang sarili. Dahil walang sino mang tao ang kayang gampanan at akuin po, kundi siya lang. Ikinumit niya kanyang sarili. Nanawa po makita ho natin ang katotohanan din sa pagdating pong ganito pong uri ng season of Christmas. Ano ho? Nakita na ho natin na meron ng puot, may galit ho ang Diyos. At ang tanging kasagutan ay si Jesucristo lamang na pagdating po na ganito pong kapanahonan sa pag-aalaala natin sa Kanya, ang laman at alam natin ay puro lamang po kasiyahan. Nakakalimutan na ho natin kung ang dahilan. Dahil sa puot ng Diyos, ibinigay niya kanyang anak, ikinumit niya kanyang sarili. Now is the time, mga kapatid. Now is the time. Nagagalit ang Diyos, napupot ang Diyos sa gawang mali, sa pagsuway, sa kasalanan na meron po ang tao. Tayo na nakakagawa ho ng pagkakamali, pagsuway ng kasalanan, nagagalit ho ang Diyos. Ikinumit ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili. Now is the time that we should commit ourselves as we remember this season of Christmas. It's not just about His birth, but it's from the beginning of His birth hanggang sa kanyang kamatayan. Alalahanin ho natin ang kanyang ginawa. Muli po, sa umaga pong ito, ako po iniiwala, naunawaan ho natin kung ano ho ang ibig at mensahe po when it comes to this Christmas season. And may it become a more meaningful para po sa atin. Na maging mas makabuluhan po para po sa atin. Later on po, ay gagawin ho natin ang Lord's Supper. It so happened. I did not plan this. But it happens. It so happened that this is the first Sunday. We remember His birth. And we also remember His death. It's not just Christmas na punong-puno ng kasiyahan, kundi maging po sa kanyang ginawa na nagsimula po sa Kapaskuhan hanggang po sa kamatayan. Let us all rise, mga kapatid. Let us come. Yes, Lord. Let us come in His presence. I could not lie in desperation, answered to heaven, spoke your name into the night, then through the darkness, your loving kindness told through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus
such boundless praise. The God of ages stepped out from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Ngayon pong umaga, mga kapatid, malaya po tayong lumapit po sa Diyos. Sa pag-aalala ho natin na may sinilang, nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan, ginawa ito ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Our Lord Jesus Christ don't deserve for the punishment. He don't deserve for the cross. Kasi tayo ho na nagkamali. Tayo po nagkasala. Sa oras po na ito, kung nadadama po natin sa ating pong mga sarili, nangungusap po ang dakilang Diyos sa kanyang sinasabi sa buhay natin. At habang nakikita natin ating sarili sa harap ng Diyos, huwag na tayo magdalawang isip po. Kung ang nais po niya sa atin ay muling manumbalik, huwag nating hayaan na manlinlang po tayo ng kaaway. Sa pagpapatuloy po ng ating po mga pagsuway, ng ating po mga pagkakasala, alam ho natin, hindi ho siya natutuwa. Huwag pong dumating ang panahon na dumating na po ang Panginoon at darating na siya bilang isang hukom. Ngayon po ang panahon na habang inaalala ho natin, inaalala ang kanyang kapanganakan, ay alalahanin natin kung bakit siya pinanganak. Hindi lang upang tayo magdiwang. May dahilan ng Diyos. Hindi aksidente na sa lugar na ito. Hindi aksidente na marinig natin
ang katotohanan ng kanyang mga salita. Hindi aksidente na makilala natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Plinano ng Diyos ang lahat. At maaari sa buhay natin, nagkaroon tayo ng pagkakamali, nadapa tayo. Binibigay ng Diyos ang pagkakataon sa atin upang ayusin po natin. It's not too late. Hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Ngayon ang panahon. Huwag na nating patagalin pa. Hindi ko po alam kung paano ang bawat isa po sa atin na magpakita sa dakilang Diyos na ating sinasamba ng ating pong buong puso, ng ating buong pagkatao na paglapit po sa Kanya. It might be in silence. It might be we are talking to Him from the bottom of our heart. Kinakausap natin siya sa ngayon. The Lord hear us. Naririnig niya tayo. Let us not just waste this time na nandito na tayo, nagsasama-sama na tayo. Let us not just waste the opportunity. We are now here in this place, nagkasama-sama na kanyang mga anak, na nagsasabi, pinupuri, at sinasamba ka namin o Diyos. This is not just a program. This is not just about an ordinary day, but this is the Lord's day. Na tayo ay tunay nga po magbibigay na papurit parangal sa Kanya. Talalahanin po ang Kanyang ginawa. Our Heavenly Father, we come before you in the name of your Son, Jesus Christ, and with the guidance of the Holy Spirit in this place and in every houses, wherever your children are. Kayo po, Panginoon, ang aming po patuloy na nasaan na kumikilos sa botsa po sa amin. For those hearts that are now speaking, for those lives that now are committing, Panginoon, sa iyo, na tinatalaga, Panginoon, ang bawat buhay. Maaari nagkamali noon, ngunit ang pagkakataon ay binibigay mo ngayon upang kami, Panginoon, na makapagpatuloy. Na alam namin, Panginoon, kung ano ang dahilan, kung bakit ipinanganak ka. Ipinanganak ka, O Diyos, upang akuin ang aming kasalanan. Ikaw ang naghirap dahil po sa aming mga kasalanan. At nandito kami, O Diyos, sama-sama kami nananampalataya ng lahat ng ito, Diyos, ay totoo mong ginawa. Sama-sama kami nananampalataya ng lahat ito, Panginoon, ay iyong plinano para po sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na sinasabi mo, buhay na walang hanggan. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. That now, we, your children, proclaim your goodness. We declare your goodness sa bawat buhay ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin, ikaw ang buhay naming pag-asa na tunay nga po, totoo ka sa aming po mga buhay. Maraming salamat po. Purihin ang iyong pong pangalan. Ikaw na Diyos na dakilang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.